Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Para po sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 3 araw, simula weekend hanggang Monday. Dito po sa Metro Manila, magiging tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Gusto nating i-emphasize, paghandaan po natin ito sa weekend. And then, mas mababawasan po ng bahagya by Monday. Pero dito po sa Baguio, tulad po ng pinakita natin kanina na tinry natin na i-explain yung orographic lifting, ibig po sabihin ay magpapatuloy yung tuloy-tuloy na mga pagulan na aabot hanggang sa Lunes. Dito naman po sa Legazpi, dahil nasa eastern section po ito ng ating bansa, magiging maulap po sa weekend, pero mas mababawasan naman na po yung mga kaulapan pagdating ng Lunes. Dito po sa Kabisayan, sa Cebu, at ganoon din sa Tacloban, central and eastern part po ng Visayas, ay mas mababa o mas konti po yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagulan. Pero itong Iloilo City, yung Panay Island, kasama yung Guimaras, at ganoon din po sa Negros Island region, ay magiging maulap. Kaya naman po ay mataas po yung tsansa ng mga pagulan sa weekend dito sa western portion ng Visayas. Pero mababawasan din naman po yan by Monday. Dito naman sa Davao, ganoon din sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga generally, yung Mindanao ay mababa po yung tsansa ng mga pagulan. Actually, yung ilan nating mga kababayan sa Mindanao ay nakakaranas ng mainit na panahon. Particularly, dito sa Zamboanga Peninsula at sa Caraga dahil umaabot pa rin po ng danger level. Ito po yung ibig sabihin ng danger level, posible na makaranas tayo ng mga heat cramps na kung saan ay nakaka-contribute sa ating pagka-irritable pagdating po sa temperatura at ganoon din sa moisture sa ating kapaligiran. Kaya maging aware pa rin po tayo, uminom po tayo ng tubig, lalo na kapag tayo ay nagtatrabaho sa labas po ng ating bahay. So ano po ba yung reason? Bakit yung northern part ng ating bansa ay nakakaranas ng mga pagulan, and then sa kabilang banda naman po sa Mindanao ay nakakaranas naman po ng mainit na temperatura? And given na El Nino po, ano po ba yung bakit El Nino and then ganito yung nangyayari sa atin? May malaking difference po itong El Nino at saka ganun din naman po yung habagat. Unahin po natin yung cycle nila. Yung habagat po ay associated sa rainy season. Taon-taon po natin ito na nararanasan. Pero yung El Nino naman, ang main po nito ay yung pag-init ng Central and Eastern Pacific na in general, ang magiging epekto po talaga sa atin ay less rains at mas mainit na temperatura. Pero, itong El Nino po, yung cycle po niya ay hindi taon-taon. Yung general cycle niya, halimbawa El Nino, neutral, La Nina, neutral, bago bumalik ng El Nino, usually tumatagal po yan ng 2 hanggang 7 taon. Kaya naman, may mga taon na kahit, halimbawa, ngayong taon ay El Nino, pero hindi po ibig sabihin nun ay mawawala na yung rainy season natin. So ngayon po, may rainy season natin, habagat season, may mga pag-ulan pa rin, at the same time, El Nino pa rin. So posible po ito na mangyari. So yung El Nino po ay partly ay may role po, kaya mainit yung nararanasan ng mga kababayan natin sa Mindanao, pero hindi po ibig sabihin na El Nino ay mapipigilan na niya yung rainy season. So yung habagat po kasi natin ngayon, yung moisture na dala ng habagat ay nakafocus po sa Luzon, kaya naman yung moisture o yung mga pag-ulan ay nakafocus din dito sa western section ng Luzon. At yung habagat po, yung rainy season ay usually June to September, taon-taon sa ating bansa. And then on the other hand, yung El Nino naman ay tumatagal. Halimbawa, El Nino period, tumatagal po yan ng 9 to 12 months or more. And nabanggit naman na po natin yung characteristics. No? Yung habagat ay nagdadala ng heavy rainfall o mga pag-ulan sa western section ng ating bansa. And then yung El Nino naman ay below normal na mga pag-ulan. Again, hindi po ibig sabihin na El Nino ay hindi na tayo makakaranas ng rainy season o mga pag-ulan.